Magandang araw po sa ating lahat at welcome ulit sa ating Sunday meeting. Ito po ang Christ Life Assemblies Manila at si Pastor Eugene po ito. At tayo po ay wini-welcome bawat isa sa atin sa ating unang pagtalakay. Ang title po ng ating unang pagtalakay ay Before the Time is Up, Finding Purpose Beyond the Ordinary, Fleeting and Shallow. Bago mahuli ang lahat, maubos yung ating oras, bago tayo mamatay, matagpuan natin yung layunin na mas higit kaysa sa pangkaraniwan, kaysa sa pansamantala at mababaw. Ito po yung ating pag-uusapan. Ito ay tila baga pagsasabi na ang ating pamumuhay, ang ating existence dito sa mundong ito, dito sa buhay na ito ay pansamantala, pangkaraniwan at mababaw lang. Pero meron pa bang mas higit kaysa dito? Magdasal po muna tayong lahat. Nagpapasalamat kami, Ama, sa iyong kabutihan, sa biyaya mo ng buhay at kalakasan at kalusugan na hanggang sa ngayon, Panginoon, ay nagiging matapat ka tungkol sa mga bagay nito sa amin. At gusto namin, Panginoon, na ibigay ang aming pagtalakay sa iyo na iyong basbasan ang bawat puso at bawat buhay na makakarinig at magsasalo-salo sa salitang aming tatalakayin. Nawa, Panginoon, kami ay maturuan, kami ay magabayan, kami ay paalalahanan, mawarningan, Panginoon, dito sa aming mga pag-uusapan upang ang pinakamabuti at kalooban mo, Panginoon, ay siyang aming piliin para sa aming buhay, para sa aming ngayon at para sa aming walang hanggan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming iniaasa sa iyo at pinagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Before the time is up, finding purpose beyond the ordinary, fleeting, and shallow. Meron ba bang masigit na layunin kaysa sa pangkaraniwang buhay ng tao sa kanyang kalagayan sa kasalukuyan? Meron pa bang beyond the ordinary, fleeting, and shallow? Sa kasalukuyan ay ating pinagkakaguluhan ang mga pelikula, ang mga drama series na may kinalaman sa kamatayan at hindi lamang kamatayan kundi mga patay na buhay, zombie kung tawagin. At nakikita natin na namamayagpag ang kasikatan ng mga ganitong tema ng mga panoorin mula sa Korea or sa South Korea. At nakikita natin na medyo naaangkop sa ating kalagayan yung mga tema ng mga ganitong kwento. Subalit ganun din, nakukondisyon yung ating mga isipan ng tungkol sa kamatayan, yung mortalidad ng tao. At palaging ginugusto natin na tayo ay magpapatuloy pa, hahaba pa yung buhay at may extend kung ano yung meron tayo at kung ano tayo. At subalit, tila baga sa mga kwentong katulad nito, ang extension ng buhay ay buhay nga pero patay din. Sabi nila, merong namamatay na mga tao araw-araw mahigit 150,000. Ang pinakapangunahin na dahilan ng kamatayan ay sakit sa puso, may kinalaman sa sakit sa puso, high blood at iba pa. Pero 150,000 ang namamatay. Mas marami daw yung mga pinapanganak, halos doble. Subalit, ang 150,000 ay madami. At mas pinadami pa ng kalagayan sa COVID. Maraming mga dahilan kung bakit namamatay yung mga tao. Hindi lamang mga sakit, kundi mga sakuna at mga disgrasya. Nung dumating ang COVID, mas dinagdagan pa niya yung kamatayan. Sa kasalukuyan, mahigit 5 milyon na yung namamatay sa buong mundo. At higit kalahating bilyon na yung nagkakaroon. At nakikita natin yung mortalidad. At tila baga nabubuhay tayo to survive. Hindi tayo nabubuhay para mag-enjoy kasi nakat yung maraming mga enjoyment at comforts ng buhay natin. At we are just here to survive. At umaasa tayo na sa lalong madaling panahon ay magkakaroon na ng linaw ang kalunasan tungkol sa COVID. At may babalik na ng kahit kaunti, miski paano, ang buhay natin na mas maluwag at mas normal. Pero sa Hebrews 9:27,
nakalagay ang ganito. And just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Sabi niya na nakatalaga na sa tao ang mamatay at pagkatapos nun ay ang paghuhukom, ang paghaharap ng tao at ng Diyos. Sa ayaw at sa gusto natin, haharap tayo sa lumikha. At ang lumikha ay magbibigay ng hatol pagkatapos nating maibigay yung pagsusulit sa Kanya ng kung ano yung mga nangyari sa mga buhay natin. It is appointed for man to die. Meron tayong kamatayan dahil sa kasalanan, nakalagay sa mga kasulatan ng tungkol sa bagay na ito. Ito ay sinabi na kay Adan na siya ay mamamatay kung siya ay hindi susunod sa Diyos. At merong ganitong kalagayan yung bawat isa dahil ang kasalanan ay nangyari sa bawat isa sa atin. Subalit sa pagitan ng ating buhay at sa ating kamatayan, ano ang magandang alternatibo ng layunin nito kung gano'n? If we are just born to die, kasi yun yung katotohanan nito, di ba? Ano ang mas magandang layunin, mas makabuluhang layunin ng buhay o existence natin kung gano'n? The only thing you can't recycle is wasted time. Palaging nauubos yung oras natin, palaging nawawalan tayo ng panahon, hindi tayo nadadagdagan. At lahat ng mga bagay na nakalipas na, hindi na natin pwedeng balikan. Ang mga oras na naubos, ang mga pagkakataong naubos. At hindi na natin may babalik pa yung madaming mga pagkakataon at madaming oras na meron tayo. So huwag nating iisipin na palaging meron tayong panahon dahil paubos ang panahon natin. At ano naman yung gagawin natin sa natitira kung sakali? Sa Luke 12 verse 13 to 21 ay nagkwento ang Panginoong Hesus tungkol sa isang talinghaga. Ang talinghaga ng mangmang na mayaman. Bakit siya tinawag na mangmang na mayaman? Dahil itong mayaman na ito ay gusto pa niyang madagdagan yung kanyang kayamanan, madagdagan yung kanyang pag-aari, kahit na ito ay napakarami na. Dahil iniisip niya, dadating yung panahon na siya ay titigil sa pagtatrabaho at pagpapayaman, pagpapadami ng mga ari-arian at kanyang may enjoy lahat ng kanyang pinagtrabahuhan o pinagsikapan. Subalit, isang araw siya ay namatay. Hindi niya alam at hindi niya napaghandaan. Mayaman siya dito sa pansamantalang buhay, dito sa material na mundo, subalit sa spiritual at sa Diyos ay hindi. Kaya siya mangmang kahit siya ay mayaman. Siya ay mangmang kung hindi siya mayaman ng mga bagay tungkol sa Diyos. At sabi niya dito siya ay mangmang. Tayo din ba ay ganito? Ano-ano naman yung mga dahilan ng ating pamumuhay or existence? What is the purpose of our life and existence? Tayo ba ay nabubuhay to get lang? Luke 12 verse 15, and he said to them, "Take care and be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions." So, bago niya sabihin yung kwento ng the rich fool, sinabi niya ito, life does not consist in the abundance of possessions. Hindi na dadagdagan yung buhay dahil mas marami kang pag-aari o mas mayaman ka. Dahil appointed na ang kamatayan sa bawat isa, kung totoo yun. Katulad ng sinasabi ng kasulatan, di ba? Life does not consist in the abundance of possessions. Ang isa pang ibig sabihin ay, hindi dahil meron kang mga bagay-bagay at meron kang yaman, ay mas masaya ka kaysa sa iba. Mas may buhay ka kaysa sa iba. Dahil hindi totoo yun. Ang kasayahan ay hindi palaging nakabase sa mga bagay na meron ka. Dahil may mga taong hikaos, pero sila ay mas masaya pa kaysa sa mga taong meron. Yung iba naman, sila ay nabubuhay for wisdom and knowledge. At sila ay aral ng aral. Diba? Maraming larangan ang pwedeng pag-aralan at sila ay nandoon sa mga larangang ito. Ikamamatay na nila yung mga larangang kung kinabibilangan nila at doon sila nagpapakadalubhasa. Kanilang binubuhos yung kanilang buhay, yung kanilang oras, yung kanilang lakas to gain wisdom and knowledge about a certain field. Religion naman yung iba.
kanilang pinagsusumikapan na gawin kung ano yung kanilang inaasahan o kanilang iniisip na inaasahan sa kanila sa pagsisilbi nila sa kanilang pininiwalaang Diyos. Yung iba naman ay sa politika, katulad ng panahon na meron tayo ngayon. Sila ay tumatanda na sa politika, yung ibang mga tao. Sila ay papunta pa lang, yung iba at mga bata pa. Pero may mga tao na ganito ang layunin ng kanilang pamumuhay. Yung iba naman ay nabubuhay para sa kasayahan, pleasure, di ba? Sa bisyo at sa iba pa upang ang kanilang mga layaw ay magawa nila at sila ay magsaya sa palagay nila. Prestige naman yung iba. Achievements and accomplishments. Yung mga naitayo nila, yung naipundar nila, yung mga narating nila, yung mga nagkaroon sila. Di ba? Lahat ng mga bagay na ito ay kanilang ikinakapamuhay o ito yung layunin ng kanilang pamumuhay. Di ba? To achieve more, to do more, to accomplish more. Di ba? Sa maraming mga larangan, ito man ay sa pag-aaral, ito man ay sa business, o ito man ay sa anumang field. Business yung iba. At dito sila nakatuon. At tila baga ito yung layunin ng kanilang pamumuhay na wala na silang ibang iisipin kundi yung tungkol sa kanilang pagninegosyo at pagkita ng pera. Meron ba ganitong kwento ang scriptures? At totoo ba na merong buhay tungkol dito sa mga bagay na ito? Dito ba natin matatagpuan ang layunin ng totoong buhay at kapunuan ng buhay? Before the time is up, finding purpose beyond the ordinary, fleeting, and shallow. At alam natin, lahat ng mga bagay na ito at larangang ito na pinag-usapan natin ay nasubukan na ng iba. At nabasa na natin yung mga buhay nila, kilala na natin sila, nabalitaan na natin sila, at namatay na nga sila. Pero hindi naging makabuluhan. Tila baga, yung buhay nila o mas naging makabuluhan dahil sa larangan kanilang kinabibilangan o yung purpose na kanilang itinalaga sa kanilang mga buhay. Sa Book of Ecclesiastes na pinaniniwalaan ay sinulat ng Haring Solomon, yung anak ni David, na matalinong hari, ay mababasa natin ang point of view ng tao na hindi nakakakilala at sumusunod sa Diyos. Ano ang pananaw niya tungkol sa buhay? Sabi sa Ecclesiastes 1 verse 2 to 3, vanity of vanities, says the preacher, vanity of vanities, all is vanity. What does man gain by all the toil at which he toils under the sun? So sabi niya, lahat ay walang kapararakan, walang kwenta, di ba? Senseless, nonsense, useless. Sabi niya, lahat ay useless. Bakit? Ano ang mapapala niya sa lahat ng kanyang ginagawa? Under the sun or on earth, sa lupa, di ba, yung tao. Di ba, bakit ganito ang kanyang pananaw? Wala ba talaga tayong mapapala? Di ba, sa buhay, sa lupa? Di ba? Pero kung tayo ay mamamatay, ano ang kabuluhan ng buhay kung ganun? Di ba, meron ba? Pwede tayong ma-achieve dito na worth it? Ang isa sa mga vanity of vanities na sinasabi ni King Solomon ay ang pagkuha ng wisdom at knowledge, karunungan at kaalaman. Tayong lahat ay gumugusto na magkaroon ng karunungan at kaalaman sa anumang paraan at sa anumang larangan. At tayo ay nag-aral, formal man o hindi formal, one way or another. Yung iba ay nag-aaral pa rin hanggang ngayon, yung iba ay nahihirapan dahil sa bagong proseso na mayroon ng ating edukasyon. Pero anong sinasabi ni King Solomon? Siyang pinakamarunong na tao nung time niya. Sabi rito sa Ecclesiastes 1 verse 16, I said in my heart, I have acquired great wisdom, surpassing all, who were over Jerusalem before me, and my heart has had great experience of wisdom and knowledge. Sabi niya, I have acquired great wisdom, surpassing all. Sabi niya, mas nahigitan ko ang lahat sa dakilang karunungan na meron ako. Nagkaroon ako ng dakilang karanasan at karunungan at kaalaman. So, ito yung kalagayan ni King Solomon. Ginawa siyang pinakamarunong ng Diyos sa lahat ng mga tao kumpara sa lahat ng mga tao noong panahon niya. At meron siyang karunungan. Pero ano ang napala ni King Solomon sa kanyang karunungan?
So verse 15, what is crooked cannot be made straight, and what is lacking cannot be counted. Nung siya ay nagkaroon ng kaalaman at karunungan at nalaman niya yung maraming problema ng mga tao, nalaman niya yung mga maraming pangangailangan ng mga tao ng buhay, sabi niya, hindi mo matutulungan lahat, hindi mo magagawa ang lahat. Hindi mo mapupunan ang lahat kahit na gaano ka pa karunong at gaano ka pa maalam, 'di ba? Ano man yung iyong naabot, ito ay limitado, ito ay salat, ito ay bitin. Ano man yung alam mo at ano man yung dunong na mayroon ka. Yun yung kanyang nalaman at totoo yun. Kasi nagpapatuloy na nag-i-improve, nagpapatuloy na dumudiscovery, tumutuklas yung tao ng karunungan at kaalaman upang makatulong sa kanyang buhay, upang siguro mapahaba yung buhay niya sa palagay niya at mapanatili yung kanyang sarili sa buhay na ito. Pero palaging merong kulang, pero palaging merong problema itong buhay na ito. Na even the wisest and the most knowledgeable ay hindi niya kaya napunan. Katulad ng sinasabi dito ni King Solomon. Marami ng Einsteins, 'di ba, pinakamarunong sa larangan ng siyensya. Yung kabamatay lang, 'di ba, bago mag-COVID na si Stephen Hawking. Sila ay mga marurunong at magkakaroon pa ng marurunong pagkatapos nila. Pero paiba-iba yung kanilang mga pananaw, nadadagdagan, napapalitan, nababago upang makatulong daw sa buhay, 'di ba? Lalong-lalo na sa mga larangan ng siyensya at teknolohiya. Si Solomon ay ganun din. Kaya nga sabi sa 1 Kings chapter 4 verse 29 to 30, and God gave Solomon wisdom and understanding beyond measure, and breadth of mind like the sand on the seashore, so that Solomon's wisdom surpassed the wisdom of all the people of the east and all the wisdom of Egypt. Imagine that. Diba, ang ibinigay na karunungan at kaalaman, pagkaalam ng Diyos kay Solomon ay beyond measure, surpassing all nung time niya, sa panahon niya. Parang Einstein, parang Hawking nung time niya si Solomon. Sa Ecclesiastes 12 verse 12. Pero sabi niya, sa pagtatapos ng kanyang thesis dito, my son, beware of anything beyond this. Of making many books there is no end, and much study is a weariness of the flesh. Hindi lamang sasapat ito sa pangangailangan at problema ng tao, lahat ng karunungan at kaalaman na meron siya at yung mga matutuklasan pa niya at kanyang matututunan pa. Hindi lamang salat at bitin, di ba? Kundi sabi niya, it is a weariness of the flesh. Dahil walang hanggan, di ba? Kung sakali lifetime yung paghahanap ng tao ng kaalaman, ng karunungan, ng pagtuklas at iba pa, upang ang buhay niya ay mapanatili, upang ang buhay niya ay mapabuti, mapasaya. So, meron bang magagawa ang wisdom at knowledge ng tao? Sabi niya, it is also vain. Vanity of vanities. Ito ay kasama sa mga vanities, nonsense, useless, at meaningless. 'Di ba? Kung ito ay titingnan na merong magagawa para sa buhay. Vanity of religion yung sumunod. Paano nagiging vanity yung manampalataya ka sa Diyos? Sa Ecclesiastes 5 verse 1, guard your steps when you go to the house of God. To draw near to listen is better than to offer the sacrifice of fools, for they do not know that they are doing evil. Sabi niya, kapag ikaw ay pupunta sa bahay ng Diyos, ikaw ay pumunta doon upang makinig. Sabi niya, at huwag maghain ng hain ng mga mangmang, dahil hindi nila alam na sila ay gumagawa ng kasamaan. So, hindi lamang sila pupunta doon at magsasacrifice, 'di ba? At yun yung religion sa isang banda. 'Di ba? Gagawa sila ng gagawa. At inisip nila yung kanilang mga sacrifice ay sapat. Pero walang sacrifice na sapat para mahugasan ang mga kasalanan natin. Ang kasalanan natin ay magpapatuloy, ang kasalanan natin ay magiging lifetime at even eternal kung hindi ito ililigtas ng Diyos at patatawarin ng God. 'Di ba? Anumang sacrifice na meron tayo by our own ay hindi katanggap-tanggap para sa ating sariling kapatawaran at kaligtasan. Kinakailangan palagi natin ng
sacrifice ng isang not guilty at innocent, hindi katulad natin, kung sakali. Di ba? Alam natin yung ating mga kasalanan at alam natin ito ay hindi mababago dahil sa anumang sakripisyo sa palagay natin. Dahil wala tayong magagawang anuman para maligtas yung ating mga sarili at anumang paraan ng relihiyon na tao at ang kanyang kakayahan at ang kanyang kaalaman ang gagawa para iligtas siya ay hindi nakakasapat. Ang relihiyon na ganito ay vanity. Vanity of politics. Be not rash with your mouth, sabi sa verse 2. Nor let your heart be hasty to utter a word before God, for God is in heaven and you are on earth. Therefore, let your words be few. Hindi lamang ito tungkol sa politics, kundi kahit na sa religion. Di ba? Yung mabilis na pagsasalita ng mga tao, mabilis na kanilang pagbibigay ng kanilang mga panata at mga pangako sa Diyos. Hindi lamang sa Diyos, kundi sa mga tao din. Di ba? At sabi niya dito, ang Diyos ay nasa langit. Nakikita niya tayo at naririnig niya tayo. Di ba? Tayong mga nasa lupa. Kaya huwag tayong maging mabilis na gumawa ng mga pangako at mga panata. Mas maganda na mas kakaunti ang salita upang kakaunti din ang ating pagkakamali. Tila baga ganito yung ibig sabihin. Ito ay sa politics at ito ay sa religion. Sa paanong paraan? Di ba? Kasi pwede na tayong nangangako ng nangangako at nananata ng nananata at hindi naman natin ginagawa. Vows, confessions, and promises. Mga panata, mga pangungumpisal at mga pangako. Ito yung ginagawa natin. Diba? Hindi lamang sa religion kundi sa politics. We are vowing, we are promising, we are confessing. Sa Ecclesiastes 5 verse 3, for a dream comes with much business, and a fool's voice with many words. At kapag tayo ay abala sa buong araw, kapag matutulog na tayo, kung ano yung ating pinagkaabalahan, ito ay magiging laman ng ating mga panaginip. Tila baga ganun. Pero sinabi din dito na a fool's voice with many words. Yung mangmang magsasalita siya ng magsasalita at hindi niya pag-iisipan yung mga bagay na sinasabi niya. At ganun ang mga mangmang. Marami silang mga sasabihin. Subalit ang mga marurunong, kaunti yung kanilang mga pagsasalita kasi sila ay maingat. Tila baga ganun yung sinasabi niya sa verse na ito. At ito yung kalagayan ng politics at religion. Ang ating relationship sa Diyos at ang ating pakikitungo sa tao. Kaya nga sabi niya sa verse 4 at saka 5, when you vow a vow to God, do not delay paying it, for He has no pleasure in fools. Pay what you have vowed. It is better that you should not vow than that you should vow and not pay. Kapag ikaw ay nanata sa Diyos, ay kinakailangan mong tuparin dahil hindi siya natutuwa sa mga mangmang. Iyong gawin ang iyong pinanata. Mas mabuti pa na hindi ka na lamang nanata kaysa nanata ka at hindi mo naman tinupad. So, hindi lamang ito ay sa religion, kundi lahat ng ating mga panata, 'di ba, kahit sa isa't isa. Lalong-lalo na sa politics, 'di ba, sa panahon natin ngayon, maraming nananata sa mga tao at nangangako, 'di ba, para lang makuha nila ang simpatya, makuha nila ang suporta at boto ng mga tao. Pero tingnan natin kung totoong gagawin nila yung mga ipinapangako nila once nandun na sila sa poder. Kasi alam naman natin, 'di ba, kung gaano katuso ang mga tao, lalong-lalo na ang dumi ng politics. Pero ganoon din sa Diyos, 'di ba, sa religion, tayo ay nangangako sa Diyos. 'Di ba? Nangangako tayo na sa susunod ay hindi na tayo uulit. Nangangako tayo na susunod kapag tayo ay pinagaling, kapag tayo ay biniyayaan, kapag tayo ay sinagot ng Diyos, ay mas maglilingkod tayo sa Kanya. Mas ibibigay natin yung ating mga buhay at sarili sa Kanya. Pero sabi niya, sana huwag ka na lang manata. 'Di ba? Kasi kapag nanata ka at hindi mo ginawa, hindi mo tinupad, kasalanan yun sa Diyos. Maraming uri ng kasalanan na hindi niya kinatutuwa. 'Di ba? Maraming mga kapalpakan at hindi lamang kapalpakan, kundi kamangmangan ng tao dahil sa kanyang mga ginagawa. Subalit kahit sa kanyang mga sinasabi. Katulad ng nakalagay dito sa scriptures na to. Kasalanan sa Diyos yung manata ka tapos hindi mo tuparin.
ito man ay sa tao o sa Kanya. Ito man ay sa social na pamumuhay natin, sa political na pamumuhay natin, o religious na pamumuhay natin. Tungkol pa rin sa confession sa religious duties or as expression of faith. 'Di ba? Maraming mga tao, maraming mga Christians ang nagko-confess, kino-confess nila ang Panginoong Hesus, kino-confess nila siya bilang Panginoon at tagapagligtas nila. Pero hindi naman talaga nila pinaniniwalaan at sinusunod siya. So, anong uri ng confession? Yung ganitong uri ng mga salita. 'Di ba? Sa religion ito ay madalas na nangyayari. Ito ay even ginagawa nilang initiation, di ba, yung pangunang hakbang upang ikaw ay magkaroon ng relasyon sa Panginoong Hesus o sa Diyos. Di ba, yung i-confess siya bilang Panginoon na tagapagligtas. At minsan, sinabi ng Panginoon, di ba, sa Luke chapter 6, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, at hindi nyo naman tinutupad ang aking mga sinasabi? Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon? So, pwedeng tawag ka ng Panginoon sa Kanya, at confess ka ng confess ng tungkol sa Kanya, pero dapat susundin mo siya. Kung totoong Panginoon mo siya. Kung siya yung master, siya yung nasusunod. 'Di ba? Hindi yung sasabihin lang natin na siya yung master natin, pero hindi naman natin siya sinusunod sa buhay natin. At sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 12 verse 36, I tell you on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. Bawat idle words, bawat salita na ating sinalita na maaring pinag-isipan natin o maaring hindi, pero nasabi natin. At hindi natin iningi ng tawad, hindi tayo napatawad. Sabi niya, tayo ay magsusulit sa lahat ng ito. So, tayo ay nagsasalita palagi, di ba? Nangangako, nananata, nangungumpisal, nagdadasal, at mag-iingat tayo. Ito man ay ating sinabi sa Diyos o sa kapwa natin. Yung susunod ay vanity of pleasure, meaninglessness ng kasiyahan at ng kaligayahan. Ecclesiastes 2 verse 1 to 2, I said in my heart, come now, I will test you with pleasure. Enjoy yourself. But behold, this also was vanity. I said of laughter, it is mad, and of pleasure, what use is it? So sabi niya, ako ay nag-enjoy. In-enjoy ko yung aking sarili. At sabi niya, ako ay natuwa, ako ay nagsaya. Pero sabi niya, ito din ay walang kabuluhan. Sabi ko sa tungkol sa pagtawa, ito ay kabaliwan. Tungkol sa kaligayahan, anong silbi nito? Dahil pagkatapos nito, tayo ay umiiyak pa din. Pagkatapos nito, tayo ay nagkakaroon pa rin ng kalungkutan. So, sinasabi niya, hindi naman nagpapatuloy, tila baga. So, anong ginagawa natin kung sakali? Di ba? Kung tayo ay nagiging malungkot pa rin at nagkakaroon pa rin tayo ng ganitong mga kalagayan. Kung sakali, what is the use of pleasure? What is laughter then? So sabi niya, enjoy yourself, umawa ka, ikaw ay lumigaya, magsaya, pero eventually, makikita mo na it is all vanity. Diba? Kasi nauuwi din yung buhay ng tao sa kalungkutan. Kahit kayong dulo ng kanyang buhay ay nagdadala ng kalungkutan sa iba. Si Robin Williams ay isang sikat na comedian, siyang actor, Hollywood actor sa Amerika, at siya ay sikat. Isa siya sa mga paborito kong artista noong siya ay nabubuhay pa. Pero siya ay namatay dahil siya ay nagpakamatay noong 2014. Nag-suicide siya. At saka lamang nalaman, pagkatapos niyang mamatay, na all along siya ay malungkot. All along siya ay mayroong depression. Diba? Na hindi niya may paliwanag kung bakit. Diba? Pero siya ay nakatawa palagi sa mga pelikula at siya ay nagpapatawa ng maraming mga tao. Pero siya ay hindi totoong masaya. Vanity of pleasure. Diba? Katulad ng sinasabi niya kanina sa verse 3 naman, sabi niya, I search with my heart how to cheer my body with wine. My heart still guiding me with wisdom. So, nandito siya na trinay naman niya yung pleasure ng bisyo. So, wine naman yung kanyang trinay. Pero, sabi niya, I am still being guided with wisdom. So, hindi ako naging lasenggo. Diba? Hindi ako na-addict, pero ako ay sumubok ng bisyo. And how to lay hold on folly.
Sabi niya, kamangmangan, di ba? Ako ay marunong na tao pero sinubukan ko din yung kamangmangan. Till I might see what was good for the children of man to do under heaven during the few days of their life. Kasi gusto kong malaman talaga kung ano yung marapat na gawin ng tao, yung layunin ng tao dun sa maikling buhay niya dito sa lupa. Di ba? Ito ba ay pleasure or folly or wisdom? Di ba? Ito ba ay vice? Di ba? So ito ba yung dapat na pagtuunan natin ng pansin at purpose ng buhay natin? So sinubukan kong lahat ito, sabi ni King Solomon. Sa Psalm 16 verse 11, pero sabi ni David, you make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. So sabi niya, nasa iyong presensya, nasa iyong kanang kamay, ang ano? Ang kapunuan ng kagalakan, ang magpawalang hanggan na kaligayahan. Nasa sa iyong presensya, O Diyos. At sabi niya, ito yung daan ng buhay. This is the purpose of life. Ito yung daan na dapat nating daanan habang tayo nabubuhay. To come into the presence of God. And to be filled with joy and pleasures forever. Diba? Mayroong genuine pleasure. At hindi sa bisyo, hindi sa folly, hindi sa entertainment, diba? Hindi sa katatawanan, hindi sa karunungan o sa kaalaman, kundi pwede natin makita sa Diyos. Vanity of prestige. Ecclesiastes verse 4 to 6. Si King Solomon ay nagtayo ng maraming mga bahay, di ba, nagtanim siya ng maraming mga ubasan, at lahat ng mga namumungang purong kahoy ay kanyang itinanim. So meron siyang vineyards, meron siyang orchards, meron siyang gardens, meron siyang mga parke, meron siyang mga swimming pools, at meron siyang mga lahat ng mga bagay na katulad ng ganito ay meron siya. Siya ay matalino, di ba? Hindi lamang sa larangan ng numbers at letters, siya ay matalino sa iba pang mga larangan, iba pang mga field, 'di ba, sa agriculture, sa gardening, sa farming, 'di ba, sa architecture, sa engineering, 'di ba? Sa lahat ng ito, siya ay marunong, 'di ba? So siya ay nagtayo at siya ay sumikat sa kanyang mga itinayo, sa kanyang na-achieve, sa kanyang accomplishments. So din ay nagkaroon ng maraming mga alipin, nagkaroon siya ng maraming mga bakahan, maraming mga hayop, di ba? Nagkaroon siya ng maraming mga ginto, mga pilak, mga kayamanan. Maraming probinsya, ibig sabihin siya ay nag-expand ng kanyang teritoryo at nagkaroon din siya ng mga orchestras, ng mga bands, ng mga singers. Nagkaroon din siya ng maraming mga asawa. Di ba? Sa Biblia, siya yung pinakamaraming asawa sa lahat. At lahat ng ito ay tila baga prestige. Siya ay sumikat sa lahat ng mga bagay na itinayo niya. Nagkaroon siya, naabot niya, di ba? Napuntahan niya, nagkaroon siya. Di ba? Pero, ang lahat ng ito ay vanity. Tinawag niya itong vanity of vanities. Meaningless, nonsense. Di ba? Kung ito yung ating pagtutuunan ng ating layunin ng pamumuhay, di ba? Ito yung ating way of life, katulad ng sinasabi kanina ni King David, di ba? Pero it is not, kasi sabi ng kanyang anak, it is the way of vanity, di ba? Uselessness, meaninglessness, at kawalang silbi. Vanity of possessions. Marami siyang ari-arian si King Solomon. Marami siyang pinatayo, marami siyang mga binili. Sa Ecclesiastes 2 verse 9 to 10, so I became great and surpassed all who were before me in Jerusalem. Also my wisdom remained with me, and whatever my eyes desired, I did not keep from them. So sabi niya, lahat ng kadakilaan ay nagkaroon ng mas dakila ko kaysa sa mga nauna sa akin, at ang aking karunungan ay palaging kasama. Nasa akin pa din. At sabi niya, lahat ng magustuhan ng aking mata, makita ko at gusto ko, ay hindi ko ipinagkait. Kinuha ko lahat at nagawa ko lahat at nagkaroon ako lahat. Pero tinawag niya pa din yung kalagayan na ito ng vanity. Vanity of vanities. And yet, maraming mga tao, they live for these things. They want to acquire, they want to have, di ba? At almost greedy na kahit na wala pa. Ganun yung kanilang mga puso.
Diba? Yun yung kanilang mga hangarin at layunin. Whatever my eyes desired, sabi niya, I did not keep from them, but all these are vanities. Meron ding vanity of business, di ba? Sa lahat ng kanyang work at toil, sa lahat ng kanyang mga pagpapagal, sa lahat ng kanyang mga trinabaho. So verse 18 chapter 2, I hated all my toil in which I toil under the sun, saying that I must leave it to the man who will come after me. Kinaputan ko lahat ng aking trabaho, lahat ng aking pinagkaabalahan, di ba? Sabi niya dito sa lupa. Dahil isang araw, iiwan ko rin naman sa mga tao. Iiwan ko rin naman sa iba, hindi sa akin magpapatuloy. Dahil iiwan ko sila. Di ba? Mayroong problema. Dahil lahat ng mga bagay na ito ay mahalaga sa ating pamumuhay, mahalaga sa ating pananatili, mahalaga kung tayo magiging masaya o hindi. Di ba? Ito yung tila baga sukatan ng iba, yung magkaroon ng mga bagay na ito maabot, di ba? At sila ay mapunuan. Pero sinasabi dito na ni King Solomon na lahat na ito ay iiwan. Lahat. Iiwan lahat yung mga bagay nito. That is why vanity siya of vanities. Why? Kasi mayroong brevity of life. Mayroong maikling pananatili lang yung mayroon tayo. Yun yung problema natin na pinakamalaki. Diba? Hindi yung wala tayong pinag-aralan, wala tayong alaman, wala tayong teknolohiya, wala tayong yaman, wala tayong mga pag-aari. Hindi. Kaunti at maikli lang ang buhay natin. At lahat ng mga natutunan natin, lahat ng hindi natin natutunan, iiwan natin lahat. Isang araw. Before the time is up, what is the purpose beyond this mundane existence? Diba? Mayroong realization si Solomon, diba, sa kanyang sa collection ng kanyang perspectives dito. Sa Ecclesiastes 2 verse 15 to 16, sabi niya, what happens to the fool will happen to me also. How the wise die just like the fool. Sabi niya kung ano yung nangyari sa mga mangmangay, mangyayari din sa akin. Ibig sabihin, mamamatay sila, mamamatay din ako. Magkapareho lang kaming mamamatay. Diba? Yun yung dahilan kung bakit vanity of vanities. Hindi vanity na binigyan ka ni Lord ng kaalaman, hindi vanity na binigyan ka at prinubide ka ni Lord ng mga bagay-bagay, kundi hindi mo siya may enjoy na nagpapatuloy. Diba? Maka-cut short siya. Either maka-cut short siya ng mga sakuna, ng aksidente, ng sakit, or ng kamatayan. If not, we will age, tatanda tayo, at hindi na natin siya may enjoy eventually. 5 verse 10, he who loves money will not be satisfied. Walang satisfaction ang tao, diba, with money, nor he who loves wealth with his income. This also is vanity. Na kahit magkaroon ka na ng mas madami, at nakikita natin ito sa mga mayayaman, diba, lalong-lalo na sa mga politiko na meron tayo. Diba, meron na silang milyon-milyon, meron na silang bilyon, yung iba nga trilyon pa, diba? Pero they keep on getting. At hindi mo na nga maubos yan sa buhay na magkakaroon ka. Diba? Even yung kaapu-apuhan mo, hindi na nila maubos yung yaman mo, pero you still there. Diba? Getting as much as you can. Diba? At walang kapunuan. Kasi hindi lamang tayo greedy, merong something sa loob natin na hindi napupunuan. Palagi siyang empty, kahit na ano yung ilagay natin. Verse 12, sweet is the sleep of a laborer, whether he eats little or much, but the full stomach of the rich will not let him sleep. Isa sa mga realization niya pa ay mas mahimbing ang tulog ng manggagawa lang. Diba? Kahit ang pagkain niya ay kaunti kaysa mayaman na punong-puno yung kanyang ref at tiyan ng mga iba't ibang uri ng pagkain. Pero dahil sa yaman niya, nag-iisip siya baka mabankrupt siya bukas, baka bumagsak ang market, ang world market bukas, o kaya naman siya ay maloko, di ba, madispalko, o siya naman ay manakawan, etc. At hindi siya makatulog. Wala siyang kapahingahan. Di ba, kinakailangan niyang bakuran yung kanyang bahay, kinakailangan niyang ikandado yung kanyang pintuan, at kinakailangan niyang mag-armas. O kaya naman magkaroon ng mga gwardya. Kung hindi aso, tao, at iba pa. Di ba? Kasi walang himbing na dumadating, pagkahimbing na dumadating sa pagpamamahinga ng mayaman. Tila baga, ito ay totoo sa madami. So verse 13, there is a grievous evil that I have seen under the sun. Sabi niya, isa sa mga realizations niya,
riches were kept by their owner to his hurt. Katulad ng sinasabi ko kanina, ang yaman ay iniingatan ng may-ari nito para sa kanyang kasamaan, para sa kanyang sa kanyang hindi ligtas na kalagayan, di ba? Hindi siya nagiging ligtas dahil sa yaman na meron siya, katulad ng binabanggit ko kanina. Kaya kailangan niyang magpatayo ng matataas na bakod, lalagyan ng kuryente yung kanyang bakod, o kaya naman kakandaduhan yung kanyang pinto, aarmasan yung kanyang sarili, o kaya siya ay mag-aakway ng maraming gwardiya, hayop man o tao, katulad ng sinasabi ko. Dahil ang yaman ay hindi kanya gagawin na gwardyado, kundi gwardyahan mo yung yaman. Hindi kanya gagawing ligtas, kundi ilalagay kanya sa peligro. Kung ito ay masyadong madami at ito ay nalalaman ng madaming tao. So verse 14, and those riches were lost in a bad venture. At sabi niya, bigla mauubos yung yaman mo dahil sa maling o kaya wrong timing na pag-invest o investment, di ba? Pwedeng malugi ka ng mabilis, di ba? Bumagsak yung pananalapi at pwedeng maubos yung pera mo. And he is father of a son, at siya ay ama. Di ba sabi niya, but he has nothing in his hand. Wala na siyang may papamana sa kanyang mga anak kasi yung riches ay uncertain dito sa lupa. Ito yung mga realizations ni King Solomon. That is why everything is vanity. Gaano pa man karunong ka, gaano ka pa man kadami yung pag-aari mo o kadami yung kayamanan na meron ka. Cecil John Rhodes, ito siyang mining magnate, okay, at politician sa Southern Africa. Hindi ko nilagay yung Africa. Sa South Africa nung kanyang panahon, di ba? Siya ay isang Briton at madami siyang kayamanan na nakuha doon, gold, precious stones, diamonds sa Africa. Ito yung sinabi niya bago siya mamatay. I've found much in Africa. Diamonds, gold, and land are mine. But now I must leave them all behind. Not a thing I've gained can be taken with me. I have not sought eternal treasures, therefore I actually have nothing at all. I have not sought eternal treasures. Hindi ko hinanap, hindi ko pinagkainteresan, hindi ko ninasa ang walang hanggang kayamanan. Sabi niya, kaya nga, wala talaga akong anumang pag-aari. Kung hindi natin ninasa, hindi natin pinagkainteresan ang walang hanggang yaman, katulad nitong sa equivalent ng pera niya ay bilyonaryong si Cecil Rhodes noong nakaraang siglo. Sabi niya, wala din tayong anumang pag-aari. Wala. Tulad din ito ng na-realize ni King Solomon, verse 15, chapter 5 ng Ecclesiastes. As he came from his mother's womb, he shall go again. Kung paano siya lumabas sa bahay bata ng kanyang nanay, sabi niya, naked as he came, and shall take nothing for his toil that he may carry away in his hand. Kung paano lumabas yung bawat tao sa sinapupunan ng nanay niya, siya ay wala kahit sa lawal. Siya din ay babalik o kaya naman aalis, mamamatay, na ganun din. Wala siyang madadala. Dumating siyang wala at wala din siyang dadalhin paalis. Kaya nga, vanity of vanities. Di ba? Dito sa ating brief, shallow, ordinary existence. Diba? Brief, shallow, ordinary existence, almost empty, almost meaningless and purposeless because it is a dying state. Hindi siya nagpapatuloy. Mayroong kamatayan. Ecclesiastes 2:26, isa pa na kanyang na-realize, for to the one who pleases Him, God has given wisdom and knowledge and joy. Sa nagpapalugod sa Diyos, at paano natin mapapalugod yung Diyos? Hindi lamang pinagkakatiwalaan at sinasampalatayan na natin siya, kundi ating sinusunod siya. Sa kanila na nagpapalugod sa Diyos, binibigyan niya sila ng wisdom, knowledge, at joy. Yung hindi ibibigay ng sanglibutan, ibibigay ng Diyos. But to the sinner, He has given the business of gathering and collecting only to give to one who pleases God. This also is vanity and striving after the wind. Sabi niya, pero sa mga makasalanan, sa mga hindi nakakilala sa Diyos, hindi na nanampalataya sa Diyos, at sila nakafocus lang sa natural na mga endeavors, natural na mga fields ng buhay nila at purpose ng buhay nila. Sabi niya, sila ay nasa business, sila ay abala sa pagkuha, sa pagkolekta,
upang ibigay pagkatapos nila ng Diyos sa iba, lalong-lalo na sa mga nakakalugod sa Diyos. So muli, wala tayong makukuha kasi sa Diyos lahat. Sa Kanya lahat nagmumula, siya lahat yung pinanggalingan. Diba? At eventually, bibigay niya talaga sa mga nananampalataya at nagpapalugod sa Kanya. Diba? Kahit yung buong sanglibutan. Diba? Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Mapapasa kanila yung sanglibutan. Sabi ng Panginoon, diba, sa Matthew chapter 5. So, ito yung mga na-realize ni King Solomon. Diba? Lahat ay vanity of vanities. Yung pamumuhay dito sa lupa, under the sun. What matters is over the sun. Diba? Sa heaven, diba? Yung nakatira doon. Siya yung ating palugurin. Yung nakatira doon, siya yung ating mithiin, layunin. Di lang mahalaga na dapat mapalugod natin ng Diyos, pero ang isa pang na-realize ni King Solomon sa verse 11, chapter 3, He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity into man's heart, yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end. Sabi niya, inilagay niya yung walang hanggan sa puso natin. Palagi tayong mayroong pagkagusto, pagnanasa na humaba yung buhay natin o matagpuan natin yung walang hanggang buhay. Ito ay nagiging tema ng mga kwento, ng mga aklat, ng mga pelikula, ng mga kwento. Pero kahit na alam natin, tila baga ginugusto natin na mayroong eternity, hindi natin malaman kung paano ito makakamtan, maaabot. Hindi natin alam kung paano tayo magkakaroon. Diba? At maraming mga hiwaga sa buhay na mayroon tayo. At lahat ng mga ginagawa din ng Diyos ay lihim sa atin. Diba? Inilagay niya yung eternity sa puso natin. Pero meron ba siyang paraan para makuha natin yung eternity na ito? Marami tayong hindi alam tungkol sa Diyos. Para bang ganito yung sinasabi ng verse na to. Pero meron eternity. Diba? Kaya nga majority ng mga tao, meron silang religion that speaks about afterlife. Meron pang buhay pagkatapos ng buhay na ito. Diba? That is interesting. Diba? Kasi sa ating brief na pamumuhay, diba? Maikling pamumuhay. Tapos binigyan ka ng ambisyon. Pwede mong ambisyonin, pwede mong isipin, pwede mong pangarapin ang walang hanggan. Paano ka makakatulog pa? Matutorture ka, diba? Sa ating finite na pamumuhay ay meron tayong pag-iisip ng isang everlasting na pamumuhay. Diba? Ito yung mga realization ni King Solomon. Palaging mayroong kinalaman sa walang hanggan, may kinalaman sa Diyos, upang mawala tayo sa vanity of vanities. Diba? Upang ang lahat ng ginagawa natin, despite yung ating limitations, despite yung ating kawalan, ay magiging makabuluhan. Diba? Kung ito ay mayroong relationship, kung tayo ay mayroong relationship, may pagkakilala sa Diyos na ito. Sa Ecclesiastes 12 verse 1, kaya nga sa konklusyon ng kanyang aklat, sabi niya, remember also your Creator in the days of your youth, before the evil has come and the years draw near, of which you will say, I have no pleasure in them. Alalahanin mo ang iyong tagapaglikha sa araw ng iyong sa araw ng iyong kabataan, hindi kapag matanda ka na. Di ba mahalaga na ipakilala natin ang Diyos sa mga kabataan? Kasi kapag hindi, ang kanilang pagtutuunan ng pansin, ang purpose, ang meaning ng buhay nila, yung vanity of vanities na sinabi ni King Solomon, na dapat hindi at maiwasan nila yon. Otherwise, they are doomed, they are trapped. Diba? Pero let us teach them about the Creator. Hindi lamang sa youth, kundi sa lahat ng tao. Diba? Upang upang ma-enjoy natin yung buhay na ito. Diba? Otherwise, hindi natin ma-enjoy kung ano yung meron tayo, kahit gaano man ito kasala at kalimitado. Kasi ang Panginoon yung nagbibigay ng rekado upang ang buhay ay maging totoo at tunay. Panghuli, sabi niya sa verse 13, the end of the matter, all has been heard. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Lahat ay narinig, lahat ay kanyang ikwinento, lahat ng kanyang ideas at perspectives tungkol sa iba't ibang mga bagay sa larangan ng buhay ng tao. Lahat ay narinig. Sabi niya, katakutan natin ng Diyos. Dahil pag natatakot tayo sa Diyos, meron tayong karunungan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Totoong wisdom. Sabi niya, fear God, keep His commandments. Ang kanyang mga utos ay ating ganapin, tupadin, ingatan. Dahil ito yung buong katungkulan ng tao. At ang buong katungkulan ng tao ay ang kanyang sariling layunin at kahulugan.
Di ba? Ito yung ating hinahanap na pinupunuan natin ng wisdom, pinupunuan natin ng religion, pinupunuan natin ng iba pa. Di ba? Pero ito yung ating layunin, to fear the Lord and to obey Him, to trust and obey the Lord. Di ba? Sa kanyang mga salita at mga pangako. At sabi pa niya sa verse 14, for God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. Dahil ang Diyos din ang magdadala sa atin sa kahatulan. Di ba? Minsan lang tayo mamamatay, sabi sa Hebrews 9:27. Pagkatapos nun, haharap tayo sa kahatulan, sa paghuhukom. At ang Diyos ay kanyang i-reveal lahat ng tungkol sa atin. Ano ang kinakailangan natin gawin kung gano'n? Ano ang mahalaga dito sa buhay na mayroon tayo? Di ba? Na maikli, mababaw, pansamantala. Makilala natin yung Diyos. Mapatawad tayo sa ating mga kasalanan upang wala na siyang hahatulan kapag humarap tayo sa Kanya. Maging tagapagligtas natin siya dahil sa ating pagtitiwala, sa takot natin sa Kanya with reverence at pagsunod natin sa Kanya. At mapunuan ang walang hanggan na inilagay niya sa puso natin. Dahil ito yung pangako ng Diyos tungkol sa kaligtasan. Di ba? Ang maniniwala sa Kanya at susunod sa Kanya ay merong buhay na walang hanggan. Eternity, He has placed in our hearts. Eternity, He will fill with Himself. Ito yung kapunuan ng buhay. Ito yung purpose beyond what is ordinary, fleeting, and shallow. Si God. Di ba? Siya ay hindi ordinaryo, siya ay extraordinary, siya ay eternal, at siya ay deep, siya ay napakalaki, di ba, ng God. Na pwede nating na pwede tayong magkaroon ng relasyon sa Kanya at makilala natin. At what an honor and privilege, di ba, na makilala itong God na to at magkaroon tayo ng kinalaman sa Kanya. Tawagin natin siyang tagapagligtas at Diyos nating personal. Di ba? Kung naghahanap ka ng masigit out of this life, di ba, mayroon na God out of this world na pwede tayong saklolohan at punuan sa lahat ng eternity of eternities na pangangailangan natin para mapalitan yung vanity of vanities na naging layunin ng ating pananatili at buhay. Nawa ay masumpukan mo sa sarili mo na pagtiwalaan siya at sundin upang ang kanyang buhay na ginugusto para sa iyo ay mapalitan ng buhay na ginusto mo sa sarili mo na hanggang ngayon ay ginagawa kang hungkag, ginagawa kanyang mababaw, at ginagawa kanyang pansamantala. Magdasal po tayong lahat. Nagpapasalamat kami, Ama, sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. Nawa, Panginoon, nagawa namin ng hustisya ang iyong mga salita sa aming pagtalakay at magamit namin ito, Panginoon, upang maging gauge, maging layunin, maging measurement ng aming mga successes, ng aming mga endeavors, yung iyong salita. Papasalamat kami sa pagpapala ng lahat pang gagawin, ng lahat ng ginagawa namin ngayong araw na ito. At ikaw ay magpatuloy, Panginoon, magpala sa amin sa buong araw na ito at sa susunod pa sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. So tayo po ay pansamantala na mag-rest. Mamaya po ay susunod yung pangalawang talk natin.